Tulutan niyo na lang po akong wag magbukas ng camera kasi marami pong makikita kayong ka-distractionan dito. Ayan, amen. Ang mahalaga po ay nararamdaman ng isa't isa ang presence ng Diyos. Amen. Ayan. So sa umaga pong ito ay nagpapasalamat po ako dahil niloob niya na sabi nga ay magamit tayo na makapagpahayag ng mensahe niya. Dito nga po na tayo sa Awit chapter 109 verse 1 to 31 po. Ayan, napakaganda po nung ating mensahe ng Panginoon sa araw na ito. No po, alam niyo po, aminin ko sa inyo na wala na po talaga sa aking gunita na ako po pala ay naka-schedule ngayon. Nag-revise lang po ako at nag-browse doon sa mga messages natin at bigla po, mga bandang 8 na po yata, yun, 7:30, ganyan ng umaga. Alam niyo naman po ang inyong lingkod ay talagang laging busy sa pagtitinda, no? Nakita-kita ko po, messenger ako. So, nag-check po ako doon sa ating spiritual core na yun. At sabi ko, ay ako nga talaga, bali ba po ay tatawagan ko Sister Annalyn na ako po ba talaga ay ay naku, nakita ko nga po ako nga pala. So, alam niyo po ba kung ano ang unang step na ginawa ko? Sabi ko, Lord, sorry po talaga na wala po sa gunita ko na ako po pala may gampanin. At dalawang bagay lang po agad yung pumasok sa aking puso't isip. No po? Una ay tayuan ko ito at pangalawa po ay tawagan ko si Ma'am Annalyn or si Pastora Ami or si Sister Beverly na laging handa, no? At para magpasalo. So nagpray po ako, Lord, sabi ko, ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Yamang Panginoon ay nakaligtaan ko po na ako po pala'y gagamitin mo sa mensaheng ito. Sabi ko nga, ikaw po ang magbigay sa akin ng kapahayagan kung ano po ang nais mo. At ayun nga po, niloob ng Panginoon. Kaya nandito tayo na anuman po yung kapahayagan ng ating Panginoon, ako po'y dumadalangin na maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. No po? Actually, yung mensahe po, ayon sa pagkakabasa ng ating kapatid, Sister Annalisa, ay talagang naging ko po ito, naging daan ko din, naging karanasan ko na yung mga bagay na nabanggit dito, no po. Kaya sabi ko, alam ng Diyos talaga na kayang tayuan dahil napagdaanan ko din po, mga kapatid. Yung iba na pagtagumpayan na, and ito namang ibang nababanggit ay sabi nga ay pinoproseso at kasalukuyang pinagdadaanan. Ayan, so sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay nga na kami po, Panginoon, ay muling sa iyo ay lumalapit at ipinagkakatiwala, Panginoon, ang mensahe mong ito na aming nawa ay maunawaan, Panginoon, anuman po ang niluloob mo, Panginoon, na mga salita na aking mabibitawan sa oras na ito, Panginoon. Batid ko, Panginoon, at inaamin ko na kung ganang sa aking sarili, Panginoon, ay wala po akong kakayahan. Ngunit niloob mo, Panginoon, na tayuan ko ang mga salita mong ito. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na magiging tagapagsalita at ako po ay inaamin kong gagamitin mo lamang, Panginoon, na alulod ng kapangyarihan ng inyong mga salita sa oras na ito. Lord, inaamin ko, sino nga ba ako, Panginoon, para magpahayag ng inyong salita sa mga tao, Panginoon, na alam ko sa aking sarili na mas higit silang mas malalim ang kaunawaan sa mga salita mo. Pero ganun pa man, Panginoon, alam ko na hindi ka nagpapawala sa bawat isa. Lagi kang may nakalaan sa amin, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, bigyan mo po kami ng mas malinaw na kapahayagan sa mga salitang ito, Panginoon, na aming pagbubulayan mula sa iyo, Panginoon. Kaya po sa inyo po namin ito itinitiwala at alam namin, Lord God, ngayon pa lang, Panginoon, ay pinapagtagumpay mo na kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan, so dito po sa ating mensahe, ang sabi nga po dito ay dalangin upang iligtas sa mga masasama. Ano po? So, verse 1, sabi doon, pinupuri kita, O Diyos, huwag ka sanang manahimik. Amen? So,
ang atin po talaga ditong laging ginagawa is nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Hindi po ba bilang tayo ay mga mananampalataya, lagi po tayong nandun ang papuri, ang ating pagsamba ay tanging sa Panginoon lagi. Di po ba? Yan po talaga yung naging ugali na natin mga mananampalataya. Kahit tayo ay may mga pinagdadaanan, di po ba kahit nasabi nga ay may mga problema tayo o may mga trials sa buhay, tayo po ay laging nagpapasalamat pa rin sa ating Panginoon. At kaya nga tayo ay nangangasabihan ng mga baliw, mga siraang ulo, problema na, pagsubok na, ay natawa pa tayo o kaya ay nagpapasalamat pa tayo sa mga problema, di po ba? So ibig sabihin lamang na malayong-malayo po yung ating nilalakaran kumpara doon sa mga tao na talagang walang tunay na pagkakakilala sa ating Panginoon, di po ba? Ayun po yung nagiging doon, ang kapalagayan doon sa verse 1, no? And sabi po sa verse 2 and hanggang verse 6 po yan. Sabi doon, ako ngayon nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira yaong nais. Verse 3, kay rami ng sinasabing pangungusap na di tunay. Tinabakan nila ako kahit walang madahilan. Kung bagaman at mahal ko'y masama rin ang paratang, kahit ko pa idalangin, masama rin yaong bintang. 5. Sa mabuting ginawa ko, yaong ganti ay masama. Kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Sa 6, sabi po doon, ang itapat mo sa kanya'y masama ring tulad niya. Kaaway ang pausigin ng magtamo ng parusa. So dito po sa verse na ito, 2 to 6, sabi po doon ay nagpapakita po ito sa atin ng sabihin na natin doon sa nakita ko po dito ay ang atin pong dito ay sinasabi na pagsamo, no? Ito ay isang pagsamo o supplication. Ang katumbas nito ay panalangin. At kung tayo po ay mananalangin, ang tugon po natin dito ay pahintulutan niyo po ako, no, na maging supporting verse ko po dito is yung sa Jeremiah chapter 33 verse 3. At 'di ba ang sabi nga po doon, kung tatawag ka sa akin, kita'y tutugunin at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na halos di mo maunawa. Di po ba? So, ibig sabihin lang po na sa bawat pagdaranas natin at kahit na anong mangyari, sabi nga, nandoon po talaga yung ating pagsamo ay sa ating Panginoon. Hindi po ba tayo ay bilang mga tinawag na at naglilingkod na, sabi natin sa ating Panginoon, ito po yung nagiging kaugalian natin, no? Talagang lagi tayong nananalangin, lagi tayong sumasamo. Ito mang nararanasan natin, sabi nga ay problema, mga pagsubok na yan o kasiyahan man, di ba po? Hindi katulad nung dati tayo, pag tayo ay nahaharap sa mga problema, ang ginagawa natin, sinisikap natin na solusyonan sa sarili nating kaparaanan or lalapit tayo halimbawa kung kaninong tao, parang hindi natin alintanan na may Diyos na kailangang mas una nating lapitan o pagtiwalaan ng ating pinagdadaanan. Hindi po ba wala yung mga bagay na yun or nagkakaroon man tayo ng panalangin pero hindi epektibo. Alam niyo yung parang wala lang, ganun, mas nananaig pa rin yung sarili nating kaalaman tungkol doon sa problema kung paano natin malulutas at yun yung nilalakaran natin noon. Pero ngayon na tayo nga po ay sabi nga ay unang-una nakakapagpahayag na
at nakakapagpatotoo ayon sa ginagawa o nagagawa ng ating Panginoon kung tayo'y mananalangin, di po ba palagi nating sinasabing ipag-pray natin, ibabad natin sa prayer. Di po ba ganyan na yung magiging kapamaraanan natin? So napakalinaw po na dito ay talagang ang anumang bagay sa ating buhay ay dapat sa Panginoon natin talaga ito idinudulog at ipinagkakatiwala. Amen? So, ituloy po natin. Sabi po doon sa verse 7, matapos na malitis, sabi nga po doon, pagkatapos na malitis, bayaan mo na magdusa. Kahit siya'y manalangin, huwag mo nang dinggin siya. Ibig sabihin, talagang may paglilitis. Ano ba yung paglilitis na ibang salita? Ano po? Parang, ano yun? Parang yung makokonsensya ka. Ano bang tawag pa dun? Ano po? Ibig sabihin lamang na wala talaga tayong maiitago sa ating Panginoon. Ano po? At sabi po doon sa Hebreo chapter 4 verse 13, ano po ang sinasabi doon? Sa Hebreo chapter 4 verse 13, ayan, sino po bang may Bible? Ayan, ang sabi po doon ay, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Amen? So ibig sabihin, sa mabuti po at masama, ay talagang hindi yan maililingid sa ating Panginoon. Kaya nga po ako, alam niyo po, naging ano ko na yung kasabihan ko na sa mabuti at masama, mabuti ang Diyos. Amen? Bakit ko po ba yun nasasabi? Dahil dun sa mga experiences ko po sa buhay bilang isang Kristiyano, ano po, sabi ko nga, dati nun, pagka masama yung nararanasan ko, as in, pinagbubulay-bulayan ko, ay kasamaan pa rin, di ba po? Pero nung ako po ay nagliwanagan, pagka po masama na yung nararanasan kong ganon, ano bang buti ang pwede kong makita dito sa nararanasan ko? Saan pa ako dadalahin itong nararanasan ko ito na hindi naman maganda sa aking pakiramdam, sa aking sa ginagawa? Ganun po ako ngayon. So, sabi ko nga, oo nga, no, tingnan mo yung mga bagay. Like, ito na lang pong bahay, no? Bigay lang po ako ng halimbawa. Ito pong bahay na ito namin tinitirhan, as in talagang sira na. Kung sa iba, talagang sabi nga hindi nagugustuhin tirahan ito, no po. Pero, bilang mananampalataya at nakakilala sa ating Panginoon, may halaga po ito. Malaki ang halagang, kumbaga ay para matirhan mo pa. Bakit po? Sabi ko nga kita mo yung panahon ngayon kung atin pong titignan at pag-aaralan. Ang panahon ngayon, parang sira na, uulan, aaraw, babagyo, lilindol, babaha, di po ba? Pero habang nararanasan ko yung mga bagay na yan na pagbaha, pagbagyo at lahat-lahat na, sabi ko nga, oo nga, no, ako kampante ako dito sa bahay, nakakatulog ako ng mahimbing kahit na sagsaga ng hangin at ulan, sabi ko nga, at pinapasok talaga ng tubig. Yung mga kapitbahay namin, sabi ko nga, litong-lito, hagas na hagas, kung papaano sila magtataas ng gamit, yung tiles nila problemado sila dahil sabi, pinasok na raw, ang hirap maglinis, putik pa ang napasok. Di po ba? Ako, kampante ako kasi nasa isip ko, di bali kasi sira naman na itong bahay, mapapagod lang ako kung yan ang sasabayan kong kalilinis na yan. Di after ng baha, Panginoon, sabi ko nga po, di saka ako maglinis dahil naman talaga namang sira na nga itong bahay. Hindi po ba yun ang buti na idinulot ng pangit na naranasan ko? Di po ba may magandang bagay Kaya nga po bilang isang sabi nga ay nagtitiwala sa ating Panginoon, wag tayong focus doon sa mga pangit na pinapahintulot ng Panginoon na nararanasan natin. Katulad niya, big one na yan, na lagi na lang issue, viral yung big one, ihanda. Di po ba, sa loob-loob ko lamang,
ang mga tao, Panginoon, maawat mahabag ka. Kasi nakapokus sila doon sa biguan na wala na ba talaga pwedeng ibang isipin sila na mas maganda kaysa doon sa iniisip nila na nakapokus sila doon sa malaking kalamidad na yan na darating. Di po ba? Hindi pa pwedeng i-twist naman nila yung mga pag-iisip nila. The big one is only God. Di po ba? Yun yung sabi ko, Panginoon, bigyan mo sila ng kahit halimbawa na maiba naman yung kanilang pananaw. Ano po? At alam ko kapag ganun po tayong lahat, marahil sabi ko nga talagang maganda ang ipapahintulot ng ating Panginoon sa mundong ito, no? Pero dahil nga yan naman ay panukala na ng Panginoon ang mangyayari ay talagang mangyayari even kahit sa atin namang sariling mga buhay, di po ba? Kapag tayo ay wala na tayong kaalam-alam na may mangyayaring ganito, wag naman sa pamilya natin, halimbawa ganyan. So, ang mga bagay na yun ay hindi natin talaga kayang takasan. Talagang haharapin po natin. Di po ba? Dahil na po yan nakatalaga na tanging ang Panginoon lang talaga ang may panukala ng lahat ng bagay. Amen? So, ano po ang talagang dapat tugon lang natin sa mga bagay natin, sa buhay natin? Hindi po ba yung lagi tayong manalangin sa ating Panginoon sa gayon ay talagang sabi nga ay maranasan natin yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? So, napakaganda po ng ibinibigay na mensahe ng ating Panginoon sa tuwing tayo po ay magsasama-sama at pagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita. Ano po yung sabi doon sa verse 8 to 13? Sabi po doon, ang dapat ay paikliin niya ang tangan niyang buhay, kuhanin ng ibang tao yaong kanyang patungkulan. Yaong mga anak niya ay dapat na maulila, bayaan mo na mabalo yaong giliw nilang ina. 10. Bayaan ang supling maglakad at mamalimos. Sa nawasap na tahanan, palayasin silang lubos. 11. Ang lahat ng yaman niya'y ilitin ng nagpautang, agawin ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. 12. Hindi siya nararapat kahabagan nino paman. Kahit anak na ulila sa harap ay pabayaan. 13. Yaong ang kaniya lahi ay bayaang mga matay. Sa sunod na lahi niya, ngalan niya ay maparam. So, na kung mapapaisip ka talaga dito, no? Sabi ko nga, ano ba to? Pwede mo bang ipanalangin yung mga tao na nakikita mong gumagawa ng mga kasamaan, yung mga hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon bilang tayo ay naliwanagan? Dapat ba ang panalangin natin ay yung mga nasambit dito? Ang ibig ko pong sabihin dito ay nabanggit itong mga verses na ito, 8 to 30 na ito, na nagpapahayag po ito ng sabi doon ay pwedeng danasin ng mga taong sabi nga ay wala talagang pagtitiwala o pagkakilala sa ating Panginoon. Ito po talaga yung kasasadlakan ng mga taong ito. Bagaman nabanggit ito ay hindi naman po ito marahil panalangin ng isang matuwid. Kung hindi, ito po ay ipinapahayag sapagkat ito po talaga ay malinaw na siyang pagdadaanan ng mga tao na talagang sabi nga ang gawain na hindi nakalulubod sa ating Panginoon. Paano ngayon yan kung tayo po ay isa pa sa mga bagay na iyan? So, tayo po ay kasama doon na magdaranas ng mga bagay na yan. Pero tingnan po natin na sa panahon ngayon, mga kapatid, dumadanas man tayo ng iba't ibang mga kalamidad, mapapansin natin parang like yung nangyari sa Davao, bakit maiisip natin bakit sa Davao lang nangyari na doon talaga sa lugar na yon? Ano bang ibig sabihin noon? Maaring ang Panginoon, sabi ko nga,
di man ako po ganoon kalalim sa pag-aaral ng Biblia, no? Pero ang naiisip ko lang po doon, siguro talagang totoo yun na inaano ng Panginoon, parang tinitipon ng Panginoon sa mga lugar kung saan, sabi nga, ay doon siya gagawa ng mga bagay kung saan doon ay mangyayari yung kanyang panukala, no? At sabi ko nga, kita mo yung mga tao, 'di ba, nakakaawa sila, nawala na nga ng kabuhayan, nawalan pa ng bahay, at hanggang sa nagkamatay pa yung mga iba sa mga kapamilya o mga kakababayan, di po ba? Pero tayo na sabi nga hindi naman ganun ang nangyari, hindi ba nalulungkot po tayo? But na parang kung tayo, ang ating nararamdaman doon ay kung tayo yung dumanas ng ganon, ano naman kaya ang pakiramdam natin? Di po ba malinaw na dito ay mayroong ipinapahayag sa atin ang Panginoon na kung saan sabi nga ay ano ang kaibahan natin doon sa mga tao na talagang namumuhay sila worldly, no? Kumpara doon sa mga katulad ng mga tao na nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen? Naka-online po ako. Sorry. Opo. Ayan. At talaga pong mga kapatid ay, sorry po, may distraction. Ayan. Tayo po ay wala talagang, totoo po yun, wala tayong maitatago sa Panginoon. Ang lahat po talaga ay hayag at lantad. At siya nga po talaga ang may kaalaman ng lahat ng bagay. Po? Kaya mga kapatid, sa punto pong ito, ano man yung ating sitwasyon, ano man po yung ating kinalalagyan sa buhay, ang dapat po ay ma-enjoy natin na kung saan sabi nga ay alam natin na ito yung niloloob ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, lubos natin ipagkatiwala sa ating Panginoon. At sa ganon, hindi po tayo, sabi nga ay paagaw ng mga udyok ng ating kaisipan, tulad ng takot. Ayan. Minsan yung kaguluhan ng ating isip, nagugulumihanan tayo, bakit tayo ay nagdadaan sa mga ganitong pagsubok, ay mananampalataya na tayo, mga kapatid. Huwag po tayong mag-isip ng negatibong bagay kapag ganito na yung pinagdadaanan natin. Kasi tingnan niyo po ang Panginoon, di po ba sinasabi doon, Diyos na nga po siya, di ba po? Pero dumanas pa rin po siya ng hindi maganda sa mga tao. Until now, pinapasakitan pa nga po siya ng mga tao, hindi po ba? Sabi nga kilala na nga nilang may Diyos, pero bakit anong ginagawa nila sa Diyos? Patuloy silang nagkakasala. Hindi ba sinabi ng Panginoon na huwag tayong magkasala? Hindi po ba? Kaya nga sabi ko nga, oo nga, kaya po tayong mga tayong mga mananampalataya, katulad nga po nung ating nabasa na yung gumagawa na tayo ng tama, minamahal natin, pero sinasaktan pa rin tayo. Ang iginaganti pa rin sa atin ay po pawang kasamaan, pawang kasinungalingan. Alam niyo po, sa totoo lang, nadanasan ko po ito at dinadanas ko pa rin. Dahil sabi ko nga sa isang pamilya, halimbawa po katulad ko, may pamilya ako, may mga anak ako na ang pagkakaalam ko, inaruga ko ang aking mga anak, pinalaki, at talagang halos ayaw mo nang nasasaktan, di po ba? Noon nga, makikipag-away ka pa pag nasaling lang yung anak mo o napagsabihan ng hindi maganda, ay talagang susugudin mo kung sino yung nagsabi ng ganoon at tutuntunin mo kung bakit sinabing ganito, ganon yung anak mo, di po ba? Ganon yan po ako nung araw na wala ako sa Panginoon. Pero sabi ko nga, ngayon, alam niyo nung nasa Panginoon na ako, ganito si Jesus Christ, ang sitwasyon na ginawa na ng Panginoon lahat sa tao, no? Minahal ng todo-todo ng Panginoon. Nagkakasala ang tao, mahal pa rin ang Panginoon, pinibigyan pa rin ng Panginoon ng pagpapala, pinapakain, binubuhay pa rin ng Panginoon. Pero yung tao, alam nyo, patuloy at patuloy pa rin. Alam nyo, talaga, grabe, sabi ko nga, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Pero nakakaiyak talaga ang mensaheng ito kasi kung tayo ay nakakaranas sa ating mga pamilya o mahal natin sa buhay man o anak natin na tayo na pagwiwikaan, paano pa kaya ang Panginoon, mga kapatid? Sa dami ng nilalang niyang tao, di ba?
kung isa't isa doon, lahat mas maraming gagawa ng hindi mabuti, ay talagang grabing sakit ang nararamdaman sa kasalukuyan ng ating Panginoon. Ako nga salita lang ng anak ko sa akin na parang ramdam ko na para akong hindi nanay. Di ba? Sobrang sakit na yun sa akin. Sabi ko sa sarili ko, alam niyo yun yung naiisip ko na sabi ko nga, ako nga nasasaktan, ganun lang sinabi ng anak ko. Paano pa kaya kung ako ay magpapatuloy sa kasamaan, anong mararamdaman ng Panginoon? Ay ilang tao pa ang nagkakasala. Di po ba? Kaya po mga kapatid, napakaliwanag ng ipinapahiwatig sa atin at nire-remind ng Panginoon dito sa atin, no? Sa mensaheng ito, na talagang sabi nga, kung tayo ay sasamba sa ating Panginoon, makipagtutuhanan na po tayo. Di po ba, wag nating masyadong dibdibin kung bakit tayo ay inaaway ng asawa o kung bakit tayo hindi iniintrigahan na ng kung ano man ng pera o kung ano man ng pamilya natin. Wag na po nating masyadong pagpupusan ang mga bagay na yun. Kung hindi, sabi nga, ano bang magandang bagay ang idudulot sa akin itong aking dinadanas ngayon. Ganun po dapat ang pananaw na natin ngayon. Sabi nga, ibahin na natin ang mga pananaw natin. At alam ko na kung ano ang laman ng ating puso at kaisipan ay hindi lingid yan sa ating Panginoon. Hindi po ba? Kaya nga po mga kapatid, andito tayo na nagpapakalalim sa salita ng ating Panginoon para tayong mga nakakaranas ng panghihina ay maging kalakasan naman ng bawat isa na nakakaunawa doon sa mga salita na kung saan ay ipinahihintulot ng ating Panginoon na maunawaan natin. No po? So ibig sabihin lang na talagang malinaw na pagpapala ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, bakit po tayo nagiging mas malapit sa ating Panginoon? 'Di ba? Dahil sa pananalangin. Bakit ba tayo ay araw-araw ay nagtatagumpay? Hindi po ba dahil sa panalangin? Hindi po ba? Bakit ba tayo ay sabi nga ay pinagpapala? Dahil sa panalangin. So, napakalinaw na ang mensaheng ito, it's about din po sa pananalangin, sa pakikipag-ugnayan natin, relasyon natin sa ating Panginoon sa pamamagitan nga po ng ating pagtitiwala sa paraan ng panalangin sa ating Panginoon. Amen? So, sabi nga po dito, sa verse 14, ano pa po? Sabi nga po dito sa verse 14, gunitain sana ng Diyos ang sala ng kanyang angkan, at ang sala nitong ina ay di dapat malimutan. Huwag din sanang malimutan ng Diyos ang sala nila, ngunit sila naman mismo ay dapat na malimot na. Ibig sabihin lang na kung nagkasalaman ang mga tao, dapat limutin na nila yon. Pero ipinapakita rin naman dito na wag nawa ng Panginoon limutin yung mga pagkakasala na yon ng mga tao. Ngayon pong panahon ay baliktad po Ang nakakalimot ng mga kasalanan, sabi ang nakakalimot is sabi ng ganoon ay ang Panginoon, nililimutan na ng Panginoon yung mga kasalanan ng tao kasi sobra-sobrang pagpapala ang ibinibigay na ng Panginoon sa tao kahit na nagkakasala. Ang tao naman, sabi ng ganoon ay andoon pa rin, nakatining dun sa mga pagkakasala. Baliktad na po, di ba po? Pansinin natin. Di ba po? Pero, sabi nga, pagdating na ng kasakitan, physically, ayan na. Hihingi na ng prayer, tawag na kahit na born again, dating galit sa born again, tatawagin ay si born again at ipanalangin. Di po ba gaano kasakit yun sa Panginoon? Amen? Gaano kasakit yun sa katulad din natin na pinapersecute ng mga kapamilya, sinasabihan ng baliw. Di ba po? Pero nandun yung pag-ibig natin sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Bakit? Binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na pag-ibig, ng malalim na pag-ibig at pangunawa kasabay na doon. Di ba po? Kasi kung may pag-ibig nga po tayo, sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay na kung saan ay makakabuti sa ating lahat. Amen? Kaya po mga kapatid, kung itong mensaheng ito, mga kapatid, ay talagang pagbubulay-bulayan po natin, marami po tayong makikita dito na hindi na doon sa mga fast natin, kundi sa kasalukuyan po mga kapatid, napakarami nating pwedeng, sabi nga ay
baguhin sa ating mga sarili or gamitin para kung saan man dako tayo naroroon o ipadala ng Panginoon ay magagamit, makikita sa buhay po natin, no? At sa totoo lang po, ako po ay nagre-ready at iniintay ko lang po talaga yung time ng Lord kung paano ko po talaga dito sa lugar na ito ay maipagsigawan, kung paano kabuti ang ating Panginoon. Ano po? At talagang kailangan po rin natin, mayroon din tayong strategy. Sabi nga, kung may strategy si Satanas, ay mas dapat may mas maganda tayong strategy kung paano mawin ang mga taong ito. At yun naman po talaga ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Ang sabi nga ay madala ang mga taong ito sa kanyang harapan at magkamit ng, sabi nga, yung mga soul nila ay maligtas. Di po ba? Kaya nga po mga kapatid, dito sa mensahe pong ito, no, hindi ko na po kakahabaan at sabi nga ay marami pa pong kapahayagan sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito sa verse 16, pagkat yaong taong iyo'y wala namang natulungan, bagkus pangang ang mahirap, inuusig, pinapatay. Di po ba ganun kasama ang mga tao? Samantalang, alam nila na may Diyos. No po? At talagang ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon ay ang isip nila ay sila lang ang may kapangyarihan at sila ang may karapatan na siyang magkamit, no? Sila ang makinabang. Ayun. So, sa atin po bilang mga taong mga naliwanagan, alam nyo, ang dapat natin ngayong ipanalangin ay, Panginoon, panahon naman na po, Panginoon, para makamtan naman po namin itong mga nilikha mong ito na ang pangako mo naman ay kami naman talaga yung iyong, sabi nga, pinagtiwalaan ng mga ito at kami talaga yung, sabi nga, ay may karapatan na ito ay aming makamtan. Di po ba? Ganyan na po dapat ang mga panalangin natin. Kasi yung mga tao na yan, nagpapatuloy pa rin sa mga pandaraya, pananamantala, lalo na yung mga mas maliliit na mamamayan ay lalo pang napapagsamantalahan, di po ba? So ngayon, ibahin naman natin o dagdagan natin yung panalangin natin sa ating Panginoon na ibaling na ng Panginoon, sabi nga sa atin, yung mga pagpapalang kinamtan ng mga mayayaman na yan na talagang hindi naman nila nagamit sa tama at hindi kaluburan sa ating Panginoon at lalo na hindi sa to glorify God, di ba? Yung nilikha niya ay talagang sabi nga ay sa atin na ng Diyos sabi nga ipahawak, no? At alam po na tayo ay mayroon ng matinding takot kung tayo ay gagawa naman ng katulad nila na mapagsamantala at sabi nga ay talagang sorry for this word na magnakaw pa, di po ba? Hindi natin kailangan magnakaw sapagkat malinaw naman sa atin na anumang bagay ang nandito sa lupa ay talagang tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon na tayo ang makikinabang. Amen? Kaya mga kapatid, isa sa mga bagay na ito na ipinapahayag ng Panginoon na wala dapat tayong takot, walang alinlangan, ang lahat dapat ikakasiya ng ating Panginoon. Ngayon, kung tayo po ay malulungkot dahil tayo ay dinadaya, tayo ay napagsasamantalahan, mga kapatid, ipaglaban natin, maging masaya tayo, ipakita natin sa mga tulad ng mga taong ito na gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon na kahit anong gawin nilang pandaray at pagnanakaw, hindi tayo apektado. Alam niyo po yon dahil may Diyos sa atin buhay. Amen? So, sa kapahayagan pong ito, mga kapatid, malinaw na talagang itinuturo po sa atin ng Diyos kung paano natin lalakaran ang kanyang mga salita na ating napagbubulay-bulayan. Ayan, ilalaktawan ko na lang po yung ibang verse, mga kapatid. Ayan. Sabi po dito sa verse 29, ako'y iyong pagpalain kung kanilang sinusumpa sa kanilang pag-uusig, bayaan mong mapahiya. Amen? Ako namang iyong lingkod sa nangyari, matutuwa. Sabi, matutuwa. Silang mga nang uusig, bayaan mong mabahala. Isuot mo sa kanila ang damit ng pagkahiya. Amen. So, ibig sabihin lang, mga kapatid, tayo po, yung damit, hindi yung literal na damit. Ibig sabihin, itong salita ng ating Panginoon, ito dapat yung suot taglay natin sa ating buhay.
No, spiritually po kasi ay yung ating pinag-uusapan, kaya hindi biblical na damit po yung tinutukoy dito. Alam naman nating lahat yan, no? So ibig sabihin, yung salita ng ating Panginoon, ito po talaga yung dapat nating taglay-taglay sa bawat araw na ibinibigay ng Panginoon na chance na buhay sa atin. Ano po, iyon po dapat ang damit natin. Yun. Kaya nga po tayo ay, sabi nga ay napakahalaga ng pagmulat pa lang ng mga mata natin ay thank you Lord, salamat sa panibagong buhay. Salamat paggising mo sa akin na kami ligtas sa buong magdamag. At ngayon ay normal ang aming mga function ng kasukasuan, blood pressure. Di po ba? Napakasarap sambitin yung mga ganon na naramdaman agad natin. Yung paggising na yun ay talagang ibinagkaloob na agad ng Panginoon. So sino pa ba naman ang magsasabi sa ating hindi tayo napagpala ng Panginoon? Di po ba? Kaya walang dapat Kristiyano na nag-iisip na sa araw na ito binigyan nga ako ng Panginoon ng buhay, tapos iisipin mo na agad na anong kakainin namin, wala akong pera, yung mga gano'n. Mga kapatid, hindi na po yan ang dapat na pananaw ng mga Kristiyano di ba po? Kundi talagang papurit, pasasalamat at pagdalangin sa ating Panginoon ang dapat nating taglay, no, sa buhay. Kasi siya naman po talaga ang bahala sa atin. Amen? So ayan, sabi po dito sa last verse, sa Diyos ay buong puso akong magpapasalamat, sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap. Amen. Pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Yan po talaga ang ginagawa sa atin. At yan po hindi katakataka na nararanasan nating mga Kristiyano, no? Dahil nga po ang alalahanin natin ay si Jesus Christ. Di ba po si Jesus Christ? Ano bang ginagawa ng mga tao hanggang ngayon sa Panginoon? Di po ba pinapasakitan? Amen? Pero saan sila kumukuha ng hininga nila? Hindi ba sa Diyos? Purihin ang Diyos dahil nauunawaan natin yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Amen? So hanggang dito na lang po ang aking pagpapahayag at maraming salamat po sa mga nakinig sa mensaheng ito. Patuloy po nating pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat Lord God sa mga salitang ito na aming napagbulayan at naibahagi, Panginoon. Patuloy po kayo, Panginoon, mangusap sa bawat isa, O Diyos, at lagi mo pong ipagkaloob sa amin ang kababaang loob, Panginoon, at maging matalino naman, Panginoon, kami, O Diyos, sa pagharap, Panginoon, sa kung anuman, Panginoon, ang mga bagay na aming mararanasan. Lord God, ang alam namin, Panginoon, kami po, Panginoon, ay protektado mo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Amang nasa langit, Panginoong Yesus. Amen and amen. Maraming salamat po.